Yes. Una, long overdue na to. Sa ating fundamental law, 87 Constitution, malinaw naman yung provision sa anti-dynasty. Malinaw naman doon sa nag-frame sa Constitution na malaki sa problema ng ating political system ay mga dynasties, mga warlords. At ito ay related sa corruption. Yeah. Ngayon, fast forward, meron tayong unprecedented situation na unprecedented ang corruption. Not only in the hundreds of millions, not only in the hundreds of billions, but even trillions. No? So yung outrage is also unprecedented. Kaya because of that, malinaw naman na ang corruption ay linked sa mga dynasties. Mismo ang gobyerno ay nakita nila na this becomes an existential issue for them. So, to survive, at sila ay pumusisyon against corruption, kailangan nilang pumusisyon against dynasty. Ano yun survival din nila ito no? Hindi pwedeng labanan ng korupsyon. Hindi mo pwedeng labanan ng korupsyon through ICI, Ombudsman, Blue Ribbon lamang nang wala kang ginagawang law prohibiting dynasty. Yeah. So, Okay, magandang araw po sa inyo lahat and welcome po dito sa ating itang Tabunan Page Channel mga kababayan. Nandito ulit tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon. Ito mga kababayan, pag-uusapan natin. Kung napapansin niyo lahat ng mga nangyayari ngayon mga kababayan. Nakafocus na ngayon kay VP Sara. Ito, VP Sara, pinupuntirya na nga ba? Dito ngayon mga kababayan. Again, hindi ko alam, I think hindi lang ako ang nakapansin dito. I think marami tayo or halos lahat tayo mga kababayan nakapansin dito na ang laman ng balita ngayon, nawawala na itong usapin ng issue dito sa DPWH mga kababayan. Pang ilan-ilan, meron pa naman, pero pang ilan-ilan na lang. Yung mga issues na lang na yung mga maliliit na tao. Yung mga empleyado ng DPWH, yung mga engineers, ang malalaki na lang, Diskaya, ayun lang, Zaldico. Ano yan mga kababayan? Parang fall guy lang yan kasi yan ano lang balita kay Zaldico? Nakansela yung passport. Yung usapin dito kay Sandro Marcos, Martin Romualdez, involvement dito ni PBBM, wala na. Nasaan ngayon mga kababayan? Dito kay VP Sara. Ito pag-uusapan natin. Stay tuned kayo hanggang soli mga kababayan. Kasi ito, yung script laban kay VP Sara, pinalabas na nila. Yan yung pag-uusapan natin ngayon. At ito mga kababayan, bago tayo pumunta doon, ito muna. Kasi dito, ayan sino ito nagsasalita? Kalab team ni Risa Hontiveros. Matagal na yung expose ni Guanzon mga kababayan, matagal na yan. In fact, ilang buwan nang nakaraan, pinalabas din natin, pinag-usapan din natin yan dito. Itong si Ronald Llamas, itong love story ni Ronald Llamas at sino ang tawag nito? Ni Risa Hontiveros. Di ba? Kasi around 10 or 12 years ago mga kababayan, may interview si Risa Hontiveros at nung sinabing Ronald Llamas, mukhang kinilig siya. Anyway, that was 12 years ago mga kababayan. 10 or 12 years kung hindi ako nagkakamali Ito mga kababayan, anong umpisa ng ating video, ayan, napakinggan nyo naman na si Ronald Llamas, ang sinasabi nila dito, na nagagalak daw sila kasi nga sinusuportahan na ni PBBM yung anti-dynasty bill. Pupunahin natin ito mga kababayan. Kanina, pinag-usapan natin ng maiksi lang sa isang video na inilabas natin. At eto ngayon, bakit natin ito pupintaryahin? Ako personally mga kababayan, agree talaga ako dito sa anti-dynasty bill. Pero mga kababayan, lilinawin lang natin. Kung itong anti-dynasty bill, hindi pa natin alam kung anong laman nito Pero kung ang gusto talaga nila na dapat isa lang sa pamilya ang papasok sa gobyerno, medyo mahirap. Bakit? Kasi sasalungat yan sa freedom to vote natin mga kababayan. Okay? At the same time sa election law natin, hindi tayo hindi natin kabisado, pero
Yung batas nagsasabi na sa atin mga kababayan na karapatan ng lahat ng tao na bumoto, pumili ng sinong gusto nilang paupuin sa gobyerno. Karapatan ding ng tao na tumakbo at magsilbi sa bayan kung sila ay pipiliin. Okay, hindi ko alam kung anong exactly ang nakalagay pero ano lang natin mga kababayan kasi hindi tayo magaling sa mga memorya-memorya. Ganyan na lang, 'di ba? Simple lang naman. Oh, at ngayon, ano ang pinapalabas nila dito ngayon mga kababayan? Ang umpisa daw, ito sinasabi ni Ronald Llamas ang umpisa daw ng korupsyon mga kababayan ay yung dynasty or dinastiya sa gobyerno. Issue pa daw ito noong 1987 sa 1987 Constitution mga kababayan. Kasi itong natin yun, 1987 pa ito. At ito tingnan ninyo. Imagine ninyo, ilang taon na ang nakaraan. More than 40 years na po mga kababayan itong konstitusyon na ito. Sa tingin nyo ba hindi ito naging issue noong 1990s? Noong 1995? Noong 2000? Sa tingin nyo ba hindi ito naging issue? Sinong mga presidente nung time na yun? Sino ang namamalakad ng ating bansa? Di ba mga liberal? Yung mga ano tawag nito? Yung mga sinusuportahan ni Ronald Llamas na mga grupo. Di ba? O sino Ontiveros? Di ba? Ang tagal na yan. Sina Bam Aquino, mga kababayan. Sina Kiko Pangilinan. Drilon. Ang tagal na niya sa Senado. Bakit? Until now, hindi pa ito napasa-pasa, mga kababayan. Sa tingin nyo ba ngayon na nagkakaroon ng problema ng korupsyon? Ang tagal na ng issue ng korupsyon, mga kababayan. Ito yung malinaw dito. Ang malinaw dito, mga kababayan, which is malinaw talaga. Sabi ko nga, malinaw eh. Si VP Sara at ang mga Duterte na kapatid o magkakapatid na Duterte, mga kababayan, ang pinupunteriya nila dito. Bakit? Kasi unang-una, sa Davao mga kababayan, palaging pinipili ng mga taga Davao yung mga Duterte. Congressman nila Duterte. Mayor nila Duterte. Di ba? Vice Mayor nila Duterte, mga kababayan. At ngayon, Vice President natin Duterte din. Di ba? So ngayon mga kababayan, yung sinasabi nilang ang ugat ng korupsyon ay dinastiya, hindi po yan totoo mga kababayan. Ang ugat ng korupsyon talaga ay culture na yan natin mga kababayan. Kung gusto talaga, sabi ni Ronald Llamas, gusto talaga gumawa ng batas laban sa korupsyon, bakit hindi nila sinusuportahan ang batas na in-apply pinopose ni Bato de la Rosa mga kababayan, itong parusang kamatayan sa lahat ng makakasala ng plunder. Malinaw yan mga kababayan. Plunder, pandarambong, pagnanakaw sa kaba ng bayan. Bakit ayaw nilang suportahan? Bakit sinasabi ni Risa anti-poor? Di ba? Bakit paano magnakaw yung mga poor doon sa kaba ng bayan? In the first place, hindi nga sila makatakbo. Di ba? Dahil sa sistema ng gobyerno din natin, mga kababayan. So ngayon, pinapalabas na lang nila dito, lalong-lalo na doon sa trillion peso march na itong dynasty ay ugat ng korupsyon para na mailagay sa isipan ng mga tao na talaga kailangan nito, mga kababayan. Ay, sinasabi ko, okay ito
Ang kuni-question ko mga kababayan para malinaw yung timing dito. Yung timing. Kasi yung mga sabi ko, ang tagal na nito mga kababayan, marami na sabi ang tagal. Bakit hindi ito naipasa nung time ni Pinoy, ni Arroyo, ni Estrada? Bakit hindi ito naipasa? Wala bang corruption sa time na yon? Di ba? Oh. Bakit ngayon lang? Kasi nga mga kababayan, takot na takot itong mga to dito sa posibleng mangyari ngayong 2028. Kaya nga kahit si PBBM pinadali ito para dito ngayong 2028. Para kung sakaling maipasa ito mga kababayan, ililimitahan nila yung mga taong makatakbo ng galing sa iisang pamilya. Which is para sa akin okay naman talaga. Pero yun nga mga kababayan, magva-violate ito doon sa sinabi natin kanina na ang mga tao ay mayroong karapatan na pumili kung sino yung iboboto nila. Lahat tayo mayroong karapatan na tumakbo sa posisyon ng government hanggat qualified tayo. Simple lang naman ang qualification sa pagtakbo na kahit na anong posisyon. Edad lamang at ang tawag nito? Natural born ka na Pilipino. Kung gusto talaga nila mga kababayan na baguhin para pigilan itong corruption, yun nga, yung propose ni Bato na parusang kamatayan, at the same time, baguhin nila yung qualification. Nasa na yan? Ito. Pangalawa, baguhin nila yung qualification ng mga taong tatakbo sa gobyerno. Hindi itong dynasty kasi pinapalabas lang dito kasi para pag naipasa ito nga, pagdating ng 2028, isa na lang sa mga Duterte ang allowed na tatakbo. It's either si VP Sara, si Baste, or si Pulong Duterte mga kababayan. So, ibig sabihin, tinatarget nila dito kung sakaling mapigilan nila si VP Sara sa pamamagitan ng paninira nila at ng impeachment. At the same time, mapipigilan nila ang isa pang Duterte na posibleng papalit. At most likely, hanggang mayor lang ang isa pang Duterteng natitira. Kasi kung halimbawa, yun nga, maalis si VP Sara, hindi makatakbo, si Pulong hindi pwede tumakbo kasi si Baste ay mayor. Diba? So, hanggang mayor lang. Kasi kung iiwan pa ni Baste yung Davao, most likely, iba na ang tatakbo or magdadala ng Davao na kung saan mas madali na nilang mapasok yung Davao. Ayan, ito simple lang. Ito malinaw na malinaw mga kababayan. At ito, assuming hindi nila mapipigilan si VP Sara sa 2028 sa impeachment at itong batas na ito na ipasa. So most likely mga kababayan, mabibitawan nila yung Davao. Mabibitawan ni Pulong yung House, yung Congress, mabibitawan din ni Baste itong City of Davao bilang mayor mga kababayan. Kasi nga, kung sakaling maipasa ito, most likely isa lang sa bawat pamilya ang allowed tumakbo. Yan yung kakalam natin kasi hindi pa nga pinalabas or inilabas kung ano yung details dito mga kababayan. Di ba? Again, kung titingnan ninyong mabuti itong anti-dynasty bill mga kababayan, hindi talaga ito yung ugat ng korupsyon. Posible nakaka-contribute pero hindi ito yung main mga kababayan. Ang main po ang ugat. Unang-una, culture po natin yan. Bakit hindi maglabas ng batas na ituro or baguhin yung culture natin
sa pamamagitan ng sa education system natin. At the same time, yung batas ni Bato de la Rosa, parusang kamatayan para at least matatakot yung mga anong tawag nito? Yung mga may plano. 'Di ba? Na magnakaw sa kaban ng bayan. At the same time, mga kababayan, pangatlo, bakit hindi ninyo baguhin yung kwalifikasyon ng mga anong tawag nito? Tatakbo na mga opisyal ng gobyerno. Diyan dapat sila mag-focus. Simple lang, di ba? Ito talaga, Sara Duterte. At ito ngayon, mga kababayan, punta na tayo dito. Ito ngayon lang ito kalalabas lang. Yung script, mga kababayan, laban kay VP Sara, ito inilabas na nila. Ito pakinggan natin, mga kababayan, galing ito ng Billionaire News Channel, mga kababayan. Ito. Wala pa mga isang taon mula nang ma-impeach si VP Sara, isang bagong affidavit ang lumutang. Kaugnay ng umano'y katiwaliang kinasasangkutan ng pangalawang Pangulo, kabilang ang umano'y maanomaliang paggamit sa kanyang confidential funds. Ayon sa sinumpaang salaysay ng isang Ramil Madriaga na nakuha ng Billionaire News Channel. Ramil Madriaga daw, mga kababayan, ha? Ramil Madriaga. Sinumpaang salaysay pa. Hindi ko alam kung saan ito galing, mga kababayan. Hindi naman sinabi ng Billionaire News Channel kung saan nila nakuha. At the same time, sinumpaang salaysay pa, ha? Imagine ninyo. Ito, basahin or pakinggan natin, mga kababayan. Siya umano ang inatasan ng VP na bumuo ng Vice Presidential Security Group noong manalo ito sa 2020. Ito, basahin. Para ano? When Mayor Sara Duterte won as Vice President, I was tasked to form the Vice Presidential Security and Protection Group, which was established primarily to provide security and intelligence work for VP Sara. It was during this period that I personally introduced and recommended Colonel Dennis Nolasco to her. Okay. Now, Colonel Nolasco was one of my students in the Presidential Security Group. At that time, he was the commandant of the PSG Training School. It was Colonel Nolasco who tapped the services of Colonel Raymond Dante La Chica. Tingnan nyo ito, mga kababayan. Dito umpisa pa lang, pasapasa na. Pero of course, subaybayan pa rin. Tingnan pa rin natin kung matitibay ba itong paninira na dito, mga kababayan. Ito, from July 2022 to April 2023, I worked with Colonel Nolasco and Colonel La Chica. Our work involved practical transport services, securing VP Sara and other VIPs, conveying highly confidential information, and transporting large amounts of money to several persons as instructed by VP Sara. Pumasok bigla, imagine niyo, mga kababayan, ha? Trabaho na transport services, securing VP Sara and other VIPs. Pero biglang in-insert ito, transporting large amounts of money to several persons as instructed by VP Sara. Paano kaya po naipasok yan? Tingnan pa natin ibang detalye dito. Ayon kay Madriaga, December 2022, nang personal siyang abutan umano ng ilang duffel bags ni Kurt. Ito. December 22, Nolasco sent me a text message instructing me to see him. I arrived at Ultra, Pasig City at around 1:30 p.m. I stayed with Colonel Nolasco until Colonel La Chica and two DepEd vehicles arrived past 3 p.m. with 4 duffel bags of money. Hindi ba lang sinabi kung para saan, mga kababayan? Duffel bags of money, ha? Colonel La Chica handed to me portions of that money amounting to around 33 million to 35 million per duffel bag to be delivered to various people. Ngayon, ito issue 33 million to 35 million. Paano niya nalaman na 33 to 35 million? In the first place, ito issue. Kung para sa kanya yan, di ba dapat alam niya specific amount? At ito, hindi ito para sa kanya to be delivered to various people. Pero to be delivered to various people. Na-deliver kaya ito, mga kababayan? Kasi to be delivered, Ayan.
Again, hindi para sa kanya. Pero ngayon, bakit alam niya na 33 to 35 million yung laman? Aha. Ayan mga kababayan, mukhang issue dito. Ito, patuloy natin. Raymond Lachica, ang miyembro ng VPSG na una nang nadawit sa investigasyon ng korupsyon sa OVP at DepEd. Ang mga duffel bag na ito naglalaman daw ng 33 to 35 million pesos each. Isa raw ang dineliver sa isang mayor sa Laguna. Ito. A wonderful bag of money was for a mayor in Laguna. Dapat pangalanan. Sino? I personally delivered it to a man in Cabuyao, Laguna, near the industrial park. To a man in Cabuyao, Laguna. Nako, dapat may pangalan ito. Tingnan nyo mga kababayan. Ito, halatang halata na ito, planted ito mga kababayan. Nako. Ayan, si VP Sara na ngayon. Expect tayo ngayon mga kababayan. Itong flood control issues, makakalimutan ito. Itong involvement dito ni Martin Romualdez, PBBM, makakalimutan ito ngayon mga kababayan kasi makaka-focus ito. Magfo-focus yung media ngayon dito sa ito kunwari na-retrieve ng Billionaire News Channel. Ito. Ayan, no? To be delivered to a man. Hindi, wala nang pangalan, mga kababayan. Isa rin Anyway. ang dinala sa isang comedy bar sa Quezon City na pagmamayari umano. Ito pa. Another duffel bag of money was delivered to a comedy bar owned and frequented by SSC Law alumni located in Timog area. When I arrived, I saw VP spokesperson Reynold Monsayak, former classmate of VP Sara. He signaled for me to go upstairs and leave the money at the office. I followed his instructions and then I left. He did not speak to me. Tapos, sige, patuloy natin. Sige. Ng isang San Sebastian College of Law alumnus. Dito niya raw nakita si VP spokesperson Reynold Monsayak na inutusan daw siyang iwan ang pera sa opisina ng naturang comedy bar. Isang duffel bag din daw ang idineliver sa parking lot ng Office of the Ombudsman. Tatlong duffel bag na mga kababayan. Sabi kanina, 2 duffel bag lang. Ngayon, 3 na. Kasi ito, pangatlo nito. Kasi kanina, Ombudsman, ito. Office of the Ombudsman, ito na naman, di ba? Another duffel bag of money was left in the car which I drove to the Ombudsman parking compound. When I arrived, I think ito pala, the same lang para ito ha. When I arrived, the guard signaled for me to park in a specific reserved spot and I placed the keys on top of the left front wheel. After I left, I saw someone retrieve the keys and drive the vehicle away. Imagine ninyo mga kababayan. Pagdating daw niya, yung guard ang nagsabi sa kanya, signal before me to park in a specific reserved spot. Okay. Hindi sigurado dito mga kababayan ha, na yung guard ay kasabwat. Yung guard signaled me for me to park in specific reserved spot. Na naka-reserved spot daw. And I placed the keys on top of the left front wheel. After I left, I saw someone retrieve the keys and drive the vehicle. Nako. Kaya ito mga kababayan, i-comment nyo dyan. Mukhang kaduda-duda ito. Imagine niyo. Ito, patuloy natin. Sa isang pagkakataon din Hinahanapan talaga ito dito ng connection si VP Sara mga kababayan para mailaglag ito inutusan siyang mag-deliver ng sasakyang naglalaman ng 80 million pesos sa parking lot ng isang mall. Kalaunan, nakita niya umano itong minaneho ng asawa ni Ombudsman. Ito. Contained money. Another occasion around the same period, I was handed a white Vios by Colonel Nolasco, which contained money amounting to roughly 80 million. Paano kaya niya nalaman ito mga kababayan? Yung na 80 million yung dala niya. Colonel Nolasco instructed me to drive into the parking lot of SM Mega Mall. I allowed the instruction, lock the car, followed his instruction, lock the car, place the keys on top of the left front wheel and then move away until someone retrieved the keys and drove off. One day, I saw the same Vios being driven by the wife of Ombudsman Prosecutor Ryan Ray Kilala, named Ria, who was a classmate of VP Sara at SSC Law. Nako.
Sige, patuloy Ang natin mga prosecutor kababayan. Ryan Kilala. Sinisikap pa ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng mga personalidad Ayan mga kababayan, yung script nila laban dito kay VP Sara mukhang planchado na mga kababayan. I-comment nyo dyan kung ano masasabi nyo dito. Kung naniniwala ba kayo dito or kung ano sige, planted ba o ba ito or again, ito mga kababayan ha. Imagine niyo, hindi natin unang-una tanong dito, saan ito galing? Sino itong, kalimutan ko tuloy pangalan mga kababayan, sino itong taong to? Bakit ang Billionaire News Channel pang nakakuha nito? At hindi yung mga nag-imbestiga doon sa Congress mga kababayan na mas magaling naman yun maghanap, di ba? Anyway, tingnan niyo yung timing ngayon mga kababayan. Tingnan niyo yung timing. Lumabas ito nung pinabalik nila yung usapin ng impeachment dito laban kay VP Sara. Ganito nililihis tayo para hindi makafocus tayo sa flood control issues mga kababayan. Atong ang pinabalik na yung issue, ano pa, itong priority bills, anti-dynasty law, ano pa, issue dito sa ICI, pagkansela ng passport ni Zaldico, impeachment ni VP Sara. At ito ngayon mga kababayan. Of course, again, bukas, alam natin, lahat ng laman ng balita laban dito kay VP Sara. Expect tayo dyan mga kababayan. Okay, so dito na po muna tayo again. Huwag kalimutan mag-comment kung anong masasabi nyo dito. So pag-like po and share ng videos natin, then pag-subscribe din po ng ating channel. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.